Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Ito po yung ating magiging topic sa araw na ito. Welcome back po sa ating channel, God's Word Read Scriptures. Salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating channel na kung saan ay kayo po ay nag-iintay ng mga panibagong pag-aaral mula sa banal na kasulatan. At ngayon po, ito po yung ating tatalakayin upang maunawaan natin ito sa pamagitan po ng salita ng Diyos. At ngayon po, doon sa ating binasa na mula kay Mateo sa Kabanata 3, patungkol po kay Juan na siya pong nagbabautismo. At uunawain natin yung ating mga narinig sa binasa po na kung saan ay magpapakita sa atin ng kaunawaan ano ba yung bautismo. At ito nga po, ating ulitin yung isang talata na magbibigay linaw sa atin yung salitang bautismo. Ating pong pakinggan. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Ating unawain itong senaryong ito na kung saan ay pinapaliwanag po ni Mateo yung nagbabautismo. So malalaman natin ito sa sulat ni Mateo kung sino yung nagbabautismo. Ating pong pakinggan. Dumating ang panahon na si Juan na tagapagbautismo ay pumunta at nangaral sa ilang ng Judea. Ang tinutukoy na magbabautismo ay si Juan Bautista. Yun ang dapat nating malaman doon sa ating binasa. At ngayon naman po, aalamin natin yung sinasabi na mas makapangyarihan kaysa kanya. At ipong basahin. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Ngayon, upang malaman natin ang tinutukoy po ni Juan Bautista na kung saan ay siya ang magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ating alamin sa banal na kasulatan. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pedro dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, talata 38. Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na espiritu." Ang paraan po ni Juan Bautista sa kanyang tungkulin ay sa paraan po ng paglubog sa tubig para maging tanda ito ng pagsisisi. At doon sa paraan naman po ng sa pangalan ng Panginoong Hesus, magpabautismo kayo. Ibig sabihin po, kapag nagpabautismo po sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, sa paraan po naman ng tatanggap ng banal na Espiritu Santo. Ang ibig pong sabihin, magkaiba ang dalawang bagay na ito. Yung bautismo ni Juan Bautista sa paraan po ng paglubog sa tubig. At doon naman po sa pagbautismo ng Panginoon Jesucristo, sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo, sa paraan po ng pagbabautismo sa banal na Espiritu Santo. Ating unawain ang talatang ito na ating pong mababasa sa Aklat po ng Mga Gawa, Kabanata 1, talata 5.
Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. Paano natin ito unawain? Sabi dito, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon. Si Juan Bautista po ay, nung panahon niya, siya po ay itinalaga, binigyan po ng authority na magbautismo sa tubig. Ito po yung dapat nating malaman. May panahon po si Juan kung paano siya nagbabautismo sa tubig. Natapos po yung kanyang pagbabautismo sa tubig nung siya po ay naipapatay po ni Herodes. Atin pong alamin sa mga kasulatan ang pangyayari kung bakit namatay si Juan Bautista. Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo. Nang panahong iyon, nabalitaan ni Herodes na pinuno ng Galilea ang tungkol kay Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, "Siya'y si Juan na tagapagbautismo. Muli siyang nabuhay kaya nakagagawa siya ng mga himala." Ipinahuli niya noon si Juan at ipinabilanggo. Dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tamang magsama sila ni Herodias. Gusto sanang ipapatay ni Herodes si Juan, pero natakot siya sa mga Hudyo dahil itinuturing nilang propeta si Juan. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw para sa mga bisita ang dalagang anak ni Herodias na ikinatuwa naman ni Herodes. Kaya isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi ng dalaga, "Gusto ko pong ibigay niyo sa akin ang ulo ni Juan na nakalagay sa isang bandihado." Nalungkot ang hari sa kahilingang iyon. Pero dahil sa pangako niyang narinig mismo ng mga bisita, iniutos niya na gawin ang kahilingan ng dalaga. Kaya pinugutan ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay ang ulo niya sa isang bandihado at dinala sa dalaga. At ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Ang bangkay ni Juan ay kinuha ng kanyang mga tagasunod at inilibing. At ibinalita nila kay Jesus ang nangyari. Ito po ang dapat nating malaman. Si Juan Bautista nagbabautismo sa tubig. Yun po ang panahon niya. Pagkatapos nung siya'y namatay, sabi naman niya doon sa kanyang mga sulat na may mas makapangyarihan kaysa kanya. At siya naman ang magbabautismo sa Espiritu Santo. At ito ang ating dapat malaman doon sa ating binabasa. So, ibig sabihin, magkaiba ang dalawang pangyayari na dapat nating malaman. Basahin natin yung sinabi ni Apostol Pedro dito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 2, Talata 38. Sumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." Ngayon, kilalanin natin yung banal na Espiritu Santo na ipagkakalob ito do sa mga taong sasampalataya at susunod sa paraan ng Diyos. Kilalanin po natin. Ating basahin po sa sulat po ni Apostol Pablo dito po sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, Talata 26. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin, sa pamagitan ng daing at hindi natin kayang sambitin. Basahin din natin yung sulat ni Apostol Juan sa Kabanata 16, Talata 12. "Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi niyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating.
Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ngayong narinig natin ang kahulugan po ng Banal na Espiritu Santo, nalaman natin ang kanyang tungkulin ay paalala sa mga taong tagasunod ni Kristo, yung mga taong mananampalataya sa Diyos. At ito po yung iniregalo ng Diyos sa mga taong ito. Para nang sa ganun po, sila ay magabayan ng salita ng Diyos upang hindi sila magkasala. Yun po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ngayon, ano naman yung bautismo sa apoy? Ating aalamin ito sa mga kasulatan, ating pong unawain. Muli nating basahin ang talatang ito para magkaroon tayo ng malawak na pangunawa sa ating binasa. Pakinggan po natin. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. Ngunit may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ngayon, recap muna tayo. Si Juan Bautista po ay nagbabautismo sa paraan po ng tubig. Doon po nga sa Ilog Jordan, ang lahat ng taong lalapit sa kanya ay binabautismuhan, inilulubog po sa tubig. At nung namatay naman po si Juan Bautista, ang sumunod naman po na magbabautismo ay ang ating Panginoon Jesucristo. Siya naman ang nagbabautismo sa Espiritu Santo. Ang mga tatanggap nito ay magkakaroon po na tinatawag na ay yung mga taong nagsisisi, tatanggapin yung Espiritu Santo na siyang remind o paunawa ng mga bagay na hindi nila naiintindihan. So yun po ang patnubay ng Banal Espiritu sa mga taong sumusunod sa paraan ng Diyos. At ito naman po ang ating tatalakayin, yung pong bautismo sa apoy. Ano naman po ito? So aalamin natin sa mga kasulatan. Tulad siya ng isang taong nagtatahip upang ihiwalay ang ipa sa butil. Ilalagay niya ang mga butil sa bodega, at ang ipa ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman. Ang kahulugan po ng salitang ipa, mababasa po natin dito sa aklat po ng Salmo, Kabanata 1, Talata 4. Ngunit iba ang mga taong masama. Sila'y parang ipa na tinatangay ng hangin. At ituloy po natin ang verse 5 para mas malawak ang pangunawa natin sa ipinapaliwanag po ng salita ng Diyos. Dito pa rin po sa Salmo, Kabanata 1, Talata 5. Parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihiwalay sa mga matuwid. Sa verse 6, sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay ahantong sa kapahamakan. Yan po ang kahulugan ng bautismo sa apoy. Sana nanawaan po ninyo ang paliwanag po ng salita ng Diyos. Dito po sa verse 6, sapagkat pinapatnubayan ng Panginoon ang mga matuwid. Ito po yung mga taong sumampalataya sa Panginoong Diyos na pinagkalooban po ng Banal na Espiritu upang sila'y palalahanan, gabayan, upang hindi sila matukso o magkasala sa Diyos. Kaya nga po itong mga matuwid na ito, ililigtas po ng Diyos. At doon naman sa hindi tumanggap ng bautismo sa Espiritu Santo, ito po yung tinatawag na mga ipa, na ang kahulugan po ng ipa yung mga tao. Itong mga taong ito na ihiwalay, ito po yung mga taong suwail, hindi marunong sumunod sa paraan ng Diyos, kaya hindi po sila pinagkalooban ng Espiritu Santo, dahil nga po ang Banal Espiritu Santo ipinagkakaloob lang doon sa mga taong susunod sa paraan ng Diyos. At yung mga taong yun na sumusunod, hindi sila mapapahamak. Yung mapapahamak lang po yung mga taong masama. Yun po ang itatapon po sa apoy. So yung apoy, ano po yung kahulugan ng apoy?
hatulan ng Diyos sa kaparusahan. Atin pong basahin sa aklat po ng Roma, sa sulat po ni Apostol Pablo, upang magkaroon tayo ng idea o kaalaman sa mga bagay na espiritual. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. At hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Bihira ang taong mag-aalay ng kanyang buhay para sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring mayroong maglakas loob na ibigay ang kanyang buhay para sa isang mabuting tao. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas niya tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Hindi lang iyan, nagagalak tayo sa relasyon natin sa Diyos ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, naibalik na ang magandang relasyon natin sa Diyos dahil sa Kanya. Si Adan at si Kristo. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Si Adan ay larawan ng Kristo na nooy inaasahang darating. Pero magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad sa kasalanan ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa maraming tao ang kasalanan ni Adan. Pero mas nakakahigit ang biyaya at kaloob ng Diyos na dumating sa maraming tao sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Hesukristo. Ibang-iba ang idinulot ng kaloob ng Diyos sa idinulot ng kasalanan ni Adan. Ang kasalanan ni Adan ay nagdulot ng kaparusahan, pero ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa kabila ng maraming kasalanan ay nagdulot ng kapatawaran. Dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Hesukristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid, at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Kung sa pagsuway ng isang tao marami ang naging makasalanan, ganoon din naman dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway at nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Kaya kung paano naghari ang kasalanan at nagdulot ng kamatayan, ganoon din naman naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan.
At dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, itinuring tayong matuwid ng Diyos.